So, hello everyone. Welcome back sa ating Mathematics in the Modern World class. I hope okay kayong lahat and ready na ulit matuto. Before tayo magsimula, isipin niyo muna to. Napansin niyo ba na may mga bagay na hindi lang basta-basta na nadadagdagan? Kundi parang sobrang bilis nilang dumami, no? For example, isipin niyo may isang video sa TikTok na nag-viral. Una, isang tao lang ang nag-share, tapos naging dalawa, naging apat, naging walo, hanggang sa libo-libong tao na ang nakapanood. So parang ang bilis, 'di ba? Well, ang ganitong klaseng pattern ay may kinalaman sa lesson natin today. So last lesson, pinag-aralan natin ang arithmetic sequence kung saan ang pattern ay adding the same number repeatedly. So ngayon naman, syempre, kailangan na natin mag-level up. Level up. So, hindi na tayo mag-add lang dito. Kailangan na natin mag-multiply, no? So, without further ado, let's begin our lesson about geometric sequence. Okay, so by the end of this lesson, dalawang bagay ang inaasahan kung kaya nyo nang gawin. First is to determine the nth term of a number sequence, and second is to generate a pattern to form a number sequence. So ngayon baka medyo bago pa ang mga terms na yan, pero don't worry, habang tinatapos natin ang lesson na ito, unti-unti nating maiintindihan kung paano ba sila ginagamit. Okay, so bago tayo dumiretso sa bagong topic, syempre babalikan muna natin ang previous lesson. So, tingnan natin itong sequence na to. Makikita natin, meron tayong 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, and 26. So, take a few seconds para tingnan ang pattern, no? Kung gusto mo, pwede mong i-pause ang video at hulaan mo muna kung ano ba yung susunod na dalawang numbers. So, bibigyan ko kayo ng 5 seconds, okay? Okay, so tapos na ba? Kung sagot mo ay 29 and 32, ibig sabihin tama ang sagot mo. So, mapapansin natin na sa bawat term ay dinadagdagan lang ng 3. So, 2 plus 3 is equals to 5, 5 plus 3 equals 8, 8 plus 3 equals 11, then paulit-ulit lang yung pattern hanggang sa makuha natin yung hinahanap nating term, no? At dahil pare-pareho ang dinadagdag, tinatawag natin itong arithmetic sequence. Ngayon, isipin naman natin 'to. Napansin mo ba na hindi mo naman talaga kailangan ng formula para makuha yung tamang sagot, 'no? Parang kailangan ko lang pala ng observation, 'no, para makuha ko yung pattern. And, ayun talaga yung pinakamahalagang skill sa mathematics, 'no? Hindi lang basta-basta pagsasaulo ng mga formula, kundi yung kakayahan nating makita ang pattern ng isang problem. Okay? So ngayon, imagine this. Paano kung wala akong binigay na formula? Sa tingin mo, mahahanap mo pa rin kaya yung susunod na terms? So most likely, hindi, no? Charis. Most likely, yes. Kasi ang una lang naman natin ginagawa sa mathematics is mag-observe. So hinahanap muna natin kung ano ba yung paulit-ulit na nangyayari. At ganyan din yung gagawin natin ngayon. Ang kaibahan lang, hindi na tayo addition lang, kundi ang hahanapin natin is multiplication na. No. Okay, so before we define geometric sequence, alamin muna natin kung ano ang sequence. Okay, so a sequence is simply an ordered list of numbers. Kung nakikinig kayo sa akin last week, is alam nyo na kung ano ba talaga yung sequence. Ito yung mga ordered list of numbers sa loob ng isang parenthesis. So, ang keyword dyan ay ordered, meaning may tamang pagkasunod-sunod. Okay? So, for example, may 2, 4, 6, 8, 10 or 10, 8, 6, 4, 2. So, parang pira lang yan sa enrollment, no? Kapag pinagpalit mo yung order ng mga tao, iba na yung magiging pila at magkakagulo-gulo na yan. So, ganun din sa sequence. So, every number has its own position at ang bawat number ay tinatawag na term. Okay? So, ngayon naman na alam na natin kung ano ang sequence, ang tanong naman ay, ano yung nagpapaging geometric sa isang sequence, no? Okay, so makita natin dito yung formula ng geometric sequence. Okay? So, a sub n is equals to a sub 1 times r to the power of n minus 1. Okay, so medyo overwhelming. Tama po ba? Pero,
Mukha lang siyang mahirap tingnan, pero kapag hinimay-himay natin siya, sobrang simple lang pala niya. So, let's get to know each part. Sa A sub n, ito yung makita nating kulay orange. Ito yung hinahanap nating term. Okay, ito yung gusto nating hanapin. Yung A sub 1 naman is the first term of the sequence. And then, ito naman yung position ng term na gusto nating malaman. And then yung R naman is the common ratio. So ito yung pinakamahalagang concept sa lesson natin ngayon. Kasi ito yung number na paulit-ulit nating minumultiply. Kapag alam mo na ang apat na to, magiging madali na ang paggamit ng formula. So tingnan natin yung unang example. Makita natin dito sa A sub n natin mayroong 2, 4, 8, 16. Tapos ang hinahanap natin is yung fifth term. So, bago tayo gumamit ng formula, kailangan muna natin observe, no? Ano kaya yung nangyayari sa numbers? Take a few seconds. Sige nga. Okay, so napansin mo ba, bawat number ay minumultiply natin sa 2. Now, 2 times 2 is equals to 4. 4 times 2 is equals to 8. 8 times 2 is equals to 16. So, kung ipagpapatuloy natin ang pattern, 16 times 2 is equals to 32. Ngayon naman, gamitin natin ang formula para i-check kung tama ang sagot natin at makita mo na pareho rin ang lalabas. So, ibig sabihin parehong effective ang pag-o-observe ng pattern at paggamit ng formula. Pero hindi ibig sabihin kasi na kailangan lang natin mag-observe kasi meron minsan hinahanap natin is super lalaking term. Kunyari, 100 term or more pa. Okay, so subukan naman natin yung formula. Okay, so ang hinahanap nating term is A sub 5 or A sub 5. So A sub 5 is equals to 2 times 2 to the power of 5 minus 1. Bakit? Saan galing yung 2 dyan na kulay light blue? Kasi ang first term natin or ang A sub 1 is 2. Makikita ninyo dyan, ang nasa unahan sa box is 2. And then, ang letter N natin o yung number ng term natin is 5. Makikita natin nasa dulo na ang box na hinahanap is pang 5. Okay? Okay, so A sub 5 is equals to 2 times 2 to the power of 4. Bakit kaya inuna natin yan? Kasi gagamit tayo ng PEMDAS kung saan uunahin natin yung exponent. Okay. So, 5 minus 1, and kailangan natin unahin yung parenthesis na nasa exponent. Okay. Okay, so makita natin dito, inuna natin yung exponent sa taas, no? So, magiging A sub 5 is equals to 2 times 2 to the power of 4. Makikita natin dito, inuna natin yung nasa taas na numbers or the exponent. Kaya ang magiging sagot natin is A sub 5 is equals to 2 times 2 to the power of 4. Okay? Next naman is, inuna na naman natin yung exponent. Okay? So, A sub 5 is equals to 2 times 16. Ang sagot natin is 32. So, pag tinry natin yan ng mano-mano, makukuha rin natin yan. Okay? So, subukan naman natin itong example na to, no? 81, 27, 9, 3. So, hinahanap ulit natin is yung fifth term. So, mapapansin natin pababa naman yung sequence. So, hindi ibig sabihin nun na hindi na siya geometric, no? Kailangan lang natin i-observe yung pattern. So, sa pagkakataong ito, ang bawat number ay minumultiply sa ano kaya? Sige nga. Sa 1/3. Very good. So, pwede rin nating isipin na dinidivide siya sa 3. No? So, 81 divided by 3 is equals to 27. 27 divided by 3 is equals to 9. 9 divided by 3 is equals to 3. So, ano kaya yung susunod? Kung ang hula mo ay 1, ay tama ka. At kapag sinolve natin gamit ang formula, parehong-pareho din yung sagot natin. So, dito natin makikita na ang geometric sequence ay pwedeng palaki at pwede paliit. So, depende yan sa value ng common ratio. Okay, check natin using the formula. Okay, so, ang ating A sub 1 dito is the blue one. Of course, it is the first term or the 81. Okay, so, ang common ratio natin is 1/3. So, ayan yung ating ratio.
Tapos, n natin is 5 since ang position ng ating hinahanap is pang fifth term. Okay? So, solve natin. Again, unahin natin yung nasa taas. Okay, so magiging 4 siya at may ibababa lang natin si a sub 5 is equals to 81 times 1/3 to the power of 4. Ngayon naman, minultiply lang natin yung 1/3 sinolve lang natin yung exponent, no, ng 4, na 4 doon sa 1/3. So, 1/3 times 1/3 times 1/3 times 1/3. Okay, so a sub 5 is equals to 81 times 1/81. That's why ang sagot po natin is 1. Kung tama ang sagot nyo, very good. At um, nagagawa nyo na ng tama yung ating lesson. Okay, so hopefully may naintindihan tayo, no, sa ating mga example. So baka iniisip mo ngayon, no, ma'am, saan ba natin ginagamit ito sa totoong buhay? So actually, mas madalas mo itong makikita kaysa sa iniisip mo. No, halimbawa, kapag tumutubo ang pera sa bangko gamit ng compound interest, kapag kapag mabilis dumadami yung mga bacteria, kapag dumodoble yung mga computer storage, kapag mabilis kumakalat yung isang viral post sa social media, lahat ng mga yan ay gumagamit ng multiplication pattern. At kapag multiplication ng paulit-ulit na nangyayari, malaki ang chance na geometric sequence ang involved. No? Okay, so hopefully natuto kayo, and ngayon naman is ikaw naman yung susubok. So sa activity na to ay may nakalagay na first term. Ang gagawin mo ay pumili ng sarili mong common ratio. Okay, so ibig sabihin wala pong common ratio na given dito sa ating activity. Kailangan nyo pong mamili ng ratio na gusto nyo. Kung ano, depende sa inyo, pwedeng 2, pwedeng 4, mas maganda kung mas mataas para naman may challenge, no? So pagkatapos ay kumpletuhin ang first 5 terms ng geometric sequence. So pwede mong i-pause yung video habang gumagawa ka ng activity, tapos kapag tapos ka na, gamitin mo yung formula para i-check kung tama ang sequence na nabuo mo. So hindi mahalaga kung pareho tayo ng common ratio, ang mahalaga ay consistent ang pattern hanggang sa huling term. Okay, naintindihan kaya yung lesson natin at yung activity natin for today? Okay, very good. Okay, so bago natin tapusin ang lesson na ito, balikan natin ang napaka-importanting ideya, no, ng ating lesson for today. So kapag ang sequence ay ginagamit ng addition or gumagamit ng addition o subtraction, ang tawag natin ay arithmetic sequence. Kapag naman ang sequence ay gumagamit ng multiplication o division gamit ng iisang ratio, ang tawag natin ay geometric sequence. Very good. Kaya sa susunod na makita kayo ng sequence, tanungin mo lang yung sarili mo na nag-a-add ba ng numbers o nagmo-multiply? Kasi doon pa lang, malalaman mo na kung ano ba yung formula na gagamitin nyo. Kasi kapag multiplication ang paulit-ulit na nangyayari, malamang geometric sequence na yan. And I hope na mas naging malinaw sa inyo ang lesson natin for today. So, thank you for watching the video lesson, and I'll see you in our next lesson. Happy learning and keep discovering the beauty of mathematics. Thank you so much.